Kailangan mo ba ng pera at ikaw ay active member ng SSS? Alam mo bang pwede ka makapag-file ng SSS Emergency Loan kahit may existing ka pang hinuhulugan na SSS Salary Loan? At hindi lang yan kasi hindi mababawasan na i-offset yung SSS Salary Loan balance mo doon sa SSS Emergency Loan. Maliban dyan, mababa kasi ang interest ng SSS Emergency Loan, 7% per annum lang. Ang SSS Emergency Loan kasi ay may 6 months moratorium. Ibig sabihin, at kung ikaw ay magpapile ng SSS Emergency Loan ng April 2026, ang start ng paghuhulog mo ay magsisimula pa lang sa November 2026. Kaya makakapagpahinga ka muna sa pagbabayad o makakapag-bounce back ka muna bago ka pa makapag-start ng hulog mo sa SSS Emergency Loan. Pero kung ikaw naman ay may existing na SSS Calamity Loan, ay pwedeng-pwede ka pa rin naman makapag-file ng SSS Emergency Loan. Yun nga lang ay i-offset nila yung balance mo doon sa panibago mong emergency loan. Pero ang maganda naman dyan, kasi kahit na na-offset nila yung SSS Calamity Loan mo doon sa emergency loan, hihinto na yung pagbabayad mo ng Calamity Loan at magre-resume na lang yung payment mo after na ng 6 months or 7 months. At kung hindi mo alam kung paano ang pagpapile nito, panoorin mo lang itong video na to. Ipapakita ko dito ang kumpletong detalye at step by step na guide kung paano ka makakapag-file ng SSS Emergency Loan. Pero bago yan, kung bago ka lang dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na dahil dito sa aking channel, nag-upload tayo ng mga informative videos at mga usapang pagkakaperahan. At kung paano ang step by step na SSS filing ng emergency loan, please watch this. Para makapag-file ng emergency loan, pumunta lang sa inyong browser at i-type ang www.sss.go.ph. At dito may makikita kayong dalawang options na pag-login. Dito sa may bandang taas, may kita nyo tong log to my.sss. O kaya naman dito sa baba, meron din kayo makikita ditong create a my.sss account or login. At dito naman, may makikita kayong user ID and password. Kailangan nyo lang mag-sign in dito. Once na ilagay mo na ang iyong user ID and password, i-click mo lang ang makikita mong sign in. May dalawang option ka kung saan mo gusto ma-receive ang iyong one-time password. It's either sa iyong email address o kaya naman sa mobile number na parehong registered mo sa SSS. Pagkatapos nito, madadirect ka na sa my.sss portal. At kapag nag-pop up ang privacy consent and declaration, i-press mo lang ang agree. Dito sa may taas, piliin lang ang loans category and then click emergency. And then, madadirect ka dito sa emergency loan application. Ang gagawin mo, scroll down mo lang. And then, dito mo makikita kung kayo ay employed. Magre-reflect dyan yung inyong employer name. At the same time, dyan mo rin makikita kung ano yung bank account o disbursement account ang nai-register mo sa SSS. Kung saan mo gustong makuha ang inyong emergency loan. At the same time, dito nyo rin pwedeng piliin kung magkano yung prefer nyong amount o yung maximum loanable amount na pwede nyo makuha. Pag okay na kayo sa mga data na yan, i-click nyo lang ang next. And then, pag nag-pop up itong undertaking for emergency loan, i-tick nyo lang yung box dyan. And then, after that, i-click nyo ang okay. Ito nyo naman makikita ang consent and data privacy statement. Once na nabasa nyo na yan, scroll down nyo lang, and then i-tick nyo lang yung box na makikita nyo, and then click ang next. At dito, makikita nyo na yung pinaka-summary ng inyong loans. Dito mo makikita yung magkano yung loanable amount mo, kung meron ba siyang nababawas. Let's say, meron pa kayong existing calamity loan. Dito nyo rin makikita kung ano yung makikita nyong nakaredyaan na net proceeds. Ayan mismo yung amount na makikita nyo sa bank. So, kung okay na po kayo dyan, i-scroll down nyo lang. And dito sa pinakababa, kailangan nyo uling i-tick ang box and then click next. At dito, magre-reflect ang confirm emergency loan. Kailangan nyo lang i-tick ulit ang box and then i-press ang confirm.
Dito nyo na makikita yung reference number at confirmation na kayo ay nag-file ng emergency loan. So, pwede nyo nang i-click ang done. Once na nakapag-file na tayo ng SSS Emergency Loan successfully doon sa kanilang SSS portal, mag-aantay tayo ng usual processing ng SSS na 3 to 7 working or banking days. Isabihin, excluded ang counting natin sa Saturday and Sunday at kapag may mga holidays. Para naman dun sa mga hindi pa nakapag-upload o nakapag-register ng kanilang SSS disbursement, kailangan nyo po muna mag-enroll ng ating bank accounts para doon maipapasok yung SSS emergency loan. Hindi po kasi tayo makakapag-proceed ng filing ng kahit ano na mga SSS emergency loan man yan, salary loan man yan, or kahit ano pang mga benefits na ina-apply natin sa SSS kapag tayo ay walang disbursement account. Mabilis lang po ang pag-apply ng SSS disbursement account. Mag-ready lang po tayo ng valid ID natin. Mag-ready rin po tayo ng bank accounts natin. At ang selfie picture natin, hawak-hawak natin yung pwedeng ATM card o kaya naman yung bank deposit slip na may validated ng bangko. At the same time, yung valid ID natin. I-upload lang po natin yan sa my.sss portal. Hanapin nyo lang doon yung disbursement module account. Ipasok nyo po doon yung bank account number nyo, yung inyong valid ID, kailangan nyo picturean at i-upload. At the same time, yung ating ATM card, kung gagamitin natin yung ATM card, dapat naka-reflect din yung bank name, yung bank account number, at the same time, yung inyong full name. Kung walang gano'n na naka-print doon sa ATM card natin, ang pwede natin gamitin dyan ay yung ating deposit slip. Mag-deposit po tayo sa ating bank account ng kahit magkano, kahit small amount lang, para makakuha tayo ng deposit slip na may bank validation. And then yun po yung i-upload natin doon sa ating disbursement account. At the same time, mag-ready po tayo ng valid ID. Once nakapag-enroll na tayo ng ating disbursement account, mag-antay lang po tayo ng mga ilang days doon at malalaman nyo rin po yung kung na-approve na po yung disbursement account natin kasi makikita nyo na siya doon sa ating active disbursement. Para doon sa mga wala pang disbursement account module at hindi nila alam kung paano mag-file, tapusin nyo po ng buo itong video na to dahil ang next po dito sa video na to ay yung process kung paano mag-apply ng disbursement. And thank you so much for watching mga kabrati. If you are new here, please don't forget to click like, share, and subscribe for more video updates.